Hello, hello. So, welcome back, no? This is our lesson for mechanical ventilation. So, last time we talked about natural ventilation. So, now let's move on to mechanical ventilation. So, mechanical ventilation, uh, this is through the use of auxiliary uh, equipment, no? It requires power and also it requires several equipment. So, let's first discuss the air handling unit, no? From the word itself, air handling unit. Ito yung uh, component sa HVAC system wherein nag-handle siya ng hangin all throughout. Nag-i-inject siya ng hangin in the different ducting systems, no? So, huwag kayo muna kang malito regarding the ducting systems kasi yan, mapag-uusapan natin yan next week, no? Yun yung magiging topic natin na ducting system tsaka yung magiging sizing ng ducting equipments natin. Okay? So, yan yung isa sa mga fundamental na dapat malaman natin when we are going to install ducting works, no? Yan yung isa sa mga pinakamalaking industry when it comes to HVAC system, yung ducting. So, next week, we're going to discuss that. So, unahin muna natin yung AHU, tsaka yung mga mechanical ventilation systems natin. Unang-una, mechanical ventilation, no? Through an air handling unit or direct injection by a space fan, a local exhaust fan can exchange infiltration or natural ventilation, no? Wait lang, may kunin lang ako. So, sa local exhaust fan natin, this can increase the the airflow of the unit. So, may different components kasi yung AHU. May supply duct, fan compartment, flexible connection, heating or cooling coil, filter compartment, tapos return and fresh air duct. Ang ginagawa niya kasi para lang siyang legit na para lang siyang aircon din. Pero ang kasi ang AHU, ang trabaho niya is siya yung ginagamit para i-connecta sa mga ducting systems. So meron tayong supply duct dito, no? Yung supply duct natin dito, yung ginagawa nun siya yung nagsu-supply kung ano yung papasok dito sa AHU natin. Usually, yung supply duct natin, ito yung sa nanggagaling na kailangan i-process na air. So, sa air natin, yung process nun, yung magtutulak nun, yung sa fan compartment natin. Yung flexible connection natin, ito yung flexible pipe natin wherein para hindi siya maano sa vibrations natin. Tapos, dalawa yung pwedeng gawin ng AHU. Merong heating or cooling. Yung heating natin, yan ay ginagamit sa mga cooler countries, no? While the cooling itself naman, yun yung ginagamit sa kagaya natin sa Pilipinas, no? Cooling ang ginagamit. So, next one natin, meron tayong filter compartment. Siyempre, yung AHU natin, may filters yan para sa mga alikabok, sa mga dust, tsaka sa different uh, contaminants or pollutants na available sa isang space, no? Tapos meron tayong return or fresh air duct. Yung return natin, dito na ilalabas yung na-process na hangin, no? All throughout. So, next tayo. Methods of mechanical ventilation. Merong natural inflow and outflow. Natural inflow, mechanical outflow. Tapos, mechanical inflow, natural outflow, and mechanical inflow and outflow. So, natural inflow and mechanical outflow muna tayo, no? Wind enters the room naturally without the assistance from appliances. Internal air is forced out by fan, which is normally fixed between the different building compartments such as roof, wall, or window. Suitable for workshop, assembly hall, bathroom, kitchen. The system helps to prevent of contaminated air from entering the adjacent space, no? So, ang natin, ang natural inflow and mechanical outflow natin, this is the kind of mechanical systems natin wherein parang exhaust fan lang yung meron, no? Yung internal air, yan yung galing sa atin mismo. Air yung pumapasok, yung wind natin ang papasok. Hindi siya binubuga papasok, no? Ang nangyayari natin is yung outflow or yung exhaust fan or yung nilalabas na hangin, yun yung ginagamitan ng fan. Usually, yung exhaust fan nilalagay yan sa roof, no? Pwedeng sa roof yan kapag sa mga bathroom, roof siya usually ini-install. Pwede rin sa wall, pwede rin sa window. Depende kung anong setup ng client. Bale, the use of natural inflow and mechanical outflow, this prevents contaminated or foul air.
So, meaning nito, hindi niya pinag-i-stay yung contaminated air. Parang sa bathroom siyempre 'no, kapag nagdudumi yung tao siyempre mabaho yung hangin. Alam naman natin siyempre mabaho yung dumi ng tao. So, ang ginagawa nire-release niya yun, nilalabas niya para hindi maging gano'n kabaho yung, bathroom 'pag may susunod na gagamit, okey? So, this is suitable on different, applications 'no, kagaya ng factory, workshop, assembly hall, and bathroom. Bakit ba gano'n? Kasi nga hindi mo naman kailangan ng, controlled air na papasok sa workshop or sa bathroom or sa kitchen. Bakit? Hindi naman kailangan na malamig na hangin yung papasok diyan 'no. So, meaning hindi niya kailangan kontrolin yung papasok, ang kailangan kontrolin yung palabas. Kasi pinapalabas natin diyan yung mga pollutants, yung mabahong amoy, puwede rin yung contaminated na hangin or yung mainit na hangin, yun yung pinapalabas. Pero hindi natin kailangan magpapasok ng malamig na hangin, di natin kailangan magpapasok ng bagong hangin, gano'n 'no. Ang kinokontrol natin, ang mechanical control natin is yung papalabas na hangin. So, kagaya nung kita mo dito, merong bintana, papasok na ganyan, sa ceiling natin 'no, merong palabas na hangin diyan. So, eto dito sa may ceiling natin, nandito dito lumalabas yung, mechanical output natin. Natural yung inflow nito, papasok dito yung hangin, this is the positive pressure. Tapos lalabas dito sa labas dito, yung para makontrol yung hangin, para mapalabas yung hangin. This is the mechanical outflow, okay. So, next one natin. Meron tayong mechanical inflow and natural outflow. So ito naman, external air is brought into the building by a application of a suction fan. Consumed indoor air will exit naturally through the openings positioned at a lower level of the building. This method allows the external air to be filtered before entering the internal space, recommended for small factory building, offices, or boiler houses. So sa eto, ginagamit 'to para sa mga applications wherein kailangan natin ng positive pressure. Yung positive pressure kasi natin na yun yung ginagamit sa mga spaces wherein kailangan natin ng, controlled yung hangin. Tapos yung papalabas na hangin is hindi naman siya or waste na lang yung papalabas na hangin 'no, kagaya nung sa boiler houses 'no. Sa boiler houses kasi kailangan controlled yung hangin na papasok. So eto, kung mapapansin natin, yung controlled na hangin natin dito, lalabas siya dito sa may ceiling natin. Tapos yung hangin lang na, positive pressure or negative pressure na lalabas na dito. Hindi natin kailangan kontrolin yung palabas. Yung kailangan lang natin dito is the, controlled air ng papasok. So ano ba yun? Kapag kailangan natin ng added pressure dun sa loob ng ano, ng kwarto 'no. This is usually present when it comes to small factories when, there is a production line, puwede 'yan 'no. Tapos yung sa boiler houses, 'yan yung mga tipong spaces na ginagamitan natin ng, ah, small spaces na ginagamitan ng, internal air, okey. So, next one natin, mechanical inflow and outflow. Ito parehas na ginagamitan na ng, ah, mechanical system or ng auxiliary system. So, una, external air enters and exits in the internal space by application of mechanical fan. The building needs to be properly concealed from noise, excessive air pressure, and temperature. Internal air distribution and temperature can be controlled. External air can be filtered before consumed, and the replenish process can be done effectively. Recommended for internal space with problematic air circulations. Example is operation theater, cinema, or spaces with required a controlled internal temperature. Example, laboratories. This is especially true when it comes to sealed, no? Dito kasi mapapansin natin yung kanina, open 'tong mga spaces na 'to, eh. No, meron tayong windows dito. So, hindi natin problema kung may lalabas. Ang ito naman sa mechanical inflow and outflow, ang kinokontrol kasi dito is the inlet and outlet. Bakit ko sinabing, ba't kailangan bang kontrolin yung inlet tsaka outlet? The control of inlet and outlet is especially needed when it comes to controlling for temperatures and the humidity of the area. This is especially true when maselan yung client or maselan yung space na kailangan kontrolin, no?
For an example, yung theater, hindi naman puwedeng may nakabukas na bintana sa mga theater rooms. Bakit? Kasi the space quality or the audio quality will be degraded. Next one natin, yung laboratories. Siyempre, laboratories need the exact temperature and also the exact humidity that needs to be done for the optimal laboratory procedures because may mga specimen na ah, controlled dapat yung laboratories natin. Ah controlled yung temperature natin kasi temperature dependent sila. Puwedeng mag-spoil yung mga specimens kapag mainit. Puwede rin namang hindi na mag-work yung specimen 'pag malamig. Tapos yung humidity natin, hindi puwedeng dry yung air, hindi puwedeng sobrang moist ng air, 'no? 'Yan yung ano natin kapag kailangan ng mechanical inflow tsaka outflow ng ating ventilation system. So eto, usually this is done in hospitals din 'no, napakadaming ganyan. At saka eto, number one example nito kapag merong mapapansin niyo yung ducting, merong dalawang ducting, may supply tsaka may return 'no. So next one natin, the plenum system comprises of air filter, heating, and cooling element to the system. The air is distributed through ducting system positioned inside the building, applicable for internal spaces which requires cooled or hot controlled temperatures such as hospital, warehouses, chiller room, and laboratories. Yung plenum systems natin, these are internal spaces wherein control lahat, no? Pati yung extreme temperatures nako-control. So sa plenum system natin, no, mechanical inflow and outflow system yan, pero controlled yung high temperatures din. Pag kasi high temperatures na, plenum system na ang tawag. No? This is especially true when it comes to warehouses, no? Such as chiller rooms, freezer rooms, dryers. Yun yung mga plenum systems natin. So, what are the requirements for mechanical vent and why? Safety from surroundings such as contaminated air, hazardous noise, level or light glare. Natural system is ineffective in terms of quantity and quality. Building space location makes natural venting impossible, especially in basements, space, or hidden corners. Type of building usage or space requirements such as skyscrapers, uh, congested spaces, and needs for temperature control. So, yan yung simple reasons kung bakit ng mechanical ventilation, no? Siyempre, sa hospitals, hindi pwedeng hindi kontrolin yung hangin. Bakit? Kasi hindi pwedeng buksan lang yung bintana kasi hazardous yung hangin do'n. Puwedeng may contaminants like bacteria, viruses, 'di ba? 'Yun yung meron do'n kaya kailangan nafi-filter out yung mga hangin. Next one natin is the natural system. The natural system is ineffective. Why? Because in summer days, no, the hot summer days of the Philippines, mapapansin natin na hindi effective yung magbukas lang ng bintana. Kailangan nakabukas din yung electric fan, kailangan pa nga may aircon kasi nga hindi na kayang kontrolin ng pabukas-bukas lang ng bintana, 'no? Kasi hindi natin nakokontrol dun yung quantity ng hangin na papasok at saka yung quality ng hangin na papasok. Yung building space din, 'no? This is the number two and number three number three and the number four reason. Yung building space itself, 'no? The building space itself is impossible to open windows or to use natural ventilation. Why is that? Kasi kung corner room yan, hindi naaabutan ng hangin yan if nag-stuck vent effect tayo. And also, if yung configuration or yung itsura ng kwarto is hindi siya architecturally sound, impossible na makontrol natin yung requirement para sa mga natural ventilation methods. Okay? So, next one natin. Meron tayong mechanical ventilation advantages and disadvantages. Unang-una, advantages, even air distribution. Siyempre, pag mechanical ventilation yan, even yan. Bakit? Kasi nga controlled natin eh. Meron tayong auxiliary equipment para makontrol yung ating magiging distribution ng hangin. Filtered air, tataas yung quality. Siyempre, may filter, may filtration yan eh. Hindi kagaya ng pag binuksan mo yung bintana, di mo naman masasabi na hindi makakapasok yung alikabok. Controlled humidity and temperature, of course. No? Pwede natin kontrolin yan through the use of air handling units. Minimize entrance of hazardous air. Siyempre, hindi na makakapasok yung hazardous air because it is filtered and controlled by different apparatuses and auxiliary systems that are placed to control the air quality, no? While the disadvantages of these systems involve
initial operation, installation, tsaka yung miscellaneous cost, 'no? Napakamahal kasi ng mechanical ventilation systems, 'no? Primary example diyan is your aircon units, 'di ba? Napakamahal ng aircon. Next one is extra space and allocate equipments, power also, 'no? Bakit? Siyempre yung extra space, kailangan mong maglagay ng provision para sa aircon mo, kailangan mong maglagay ng provision para sa ducting mo, yung pagdadalaw yan ng hangin, yung papasukan ng hangin, yung pagdadaanan ng hangin. Yun kasi yung mga kailangan i-allocate dun eh. 'Di ba? Tapos next one is increase the noise level. Siyempre maingay yung ibang units, lalo na kapag malaking-malaki yung building na kinokontrol nung AHU. Napakaingay. Siyempre naglalabas ng hangin yun, yung hot air nilalabas niya sa likod. And also, the required power supply and backup system. Siyempre, kung imagine niyo kung yung classroom natin, nagre-require na yun ng halos 4 horsepower, isang classroom lang yun. What more if isang buong skyscraper yung pinapalamig, 'di ba? Ilang horsepower, ilang tonner ng aircon yung kailangan doon, and gaano kalakas maglabas ng init yun, and gaano kalakas kumain ng kuryente yun, 'di ba? Next one natin, your air conditioning system. To isa sa mga pinakamalapit na technology sa puso natin, 'di ba? Halos lahat kailangan ng aircon eh. Pero lang ngayon, siyempre malamig yung panahon, 'di masyadong yung aircon, 'no? 'Di masyadong uso. So, air conditioning system, or often refers as AC, no, is the process of altering the properties of air, primarily the temperature and humidity, to an occupied space to improve thermal comfort and indoor air quality. Air conditioning can refer to any form of technology that modifies the condition of air. For example, we have your heating, cooling, dehumidification, cleaning, ventilation, or air movement. In construction, such as complete system of heating, ventilation, and air conditioning is generally referred as HVAC. So, yung mga traditional aircon dito sa Pilipinas, ang trabaho niyan is dehumidifier and temperature control. Okay? Basta kontrolin kasi yung hangin, usually, ang general definition kasi nun is aircon. No, hindi naman porke aircon malamig na. Hindi ganoon 'yun, no? Sa Pilipinas kasi ganoon yung ano natin eh, ganoon kasi yung terminology natin na aircon malamig. Pag sinindi yung aircon, magpapalamig ka. Pero hindi 'yun, hindi ganoon yung aircon. Ang aircon is kino-condition mo yung air sa gusto mong kondisyon niya. So nasa iyo 'yun kung anong gusto mong kondisyon niya. Gusto mo ba mainit siya? Gusto mo ba malamig siya? Gusto mo ba ah ano siya, ano ba, moist siya, gusto mo ba mababa yung humidity niya, dry ba siya, gano'n 'no. So, yun ang air conditioning. So, ginagawa yun para makontrol natin, ma-alter natin yung properties ng air. Paano ginagawa yun? Kung gusto natin malamig, nire-remove natin yung heat from the system. So, kung gusto natin ng mainit, nag-i-introduce tayo naman ng heat sa system, 'di ba? So, sa humidity, siyempre nire-remove natin yung moisture, 'no? Next natin. So, ito yung two types of AC units na common sa Pilipinas. Meron tayong window unit, tapos meron tayong split type. Tapos meron din tayong package terminals and centralized systems. Okay? Ito sa ano na to, sa ito domestic. Meron tayong usually sa bahay ito, merong window type, tapos meron ding split type, no? Sa mga ano naman, sa mga offices, merong package terminals, meron ding centralized systems. So, sa split unit muna tayo. Ay, sa window unit muna tayo. Discuss muna natin. Wala yata sa PowerPoint ko yung window type. No? Split agad eh. Sa ano muna tayo, sa window. Yung window unit kasi, ano yan, all-in-one yan. No? Nandyan na lahat. So, nandyan yung blower, nandyan yung motor natin, nandyan yung evaporator, nandyan yung condenser, dyan yung compressor natin, nandyan lahat, no? So, basically, all-in-one unit yan. While on the other hand, yung split unit natin, dalawa. Yung, it's either, hindi siya it's either. Nasa loob dito yung indoor unit, tapos meron ding outdoor unit sa labas. Okay? So, sa package terminals naman natin, ito yung mga tonners natin, no, and centralized unit. So, ang centralized units kasi, merong outdoor unit, tapos merong maraming pwedeng ilagay. For example, may mga cassette type na pwedeng ilagay na 2, 3, hanggang 5, ganun, no, na yun yung magiging indoor unit. So, that is a centralized system. Merong napakalaking
package terminal or outdoor unit sa labas, tas puwede siya magpagana ng 5 indoor unit, puwede 'yun 'no. So, yung components ng split type muna natin. So, sa split type natin, meron tayong air intake, meron tayong outlet na lumalabas yung hangin, yung air intake yung sa taas, kaya hindi puwedeng nakadikit ng sobra yung, split type sa taas 'no, kasi kailangan may papasok na hangin. Tapos yung indoor unit natin, meron siyang drain hose para sa pag-remove ng humidity dito 'no. Meron ding refrigerant tubes, diyan dumadaloy yung refrigerant natin, which will be discussed also 'no, ah, kapag napunta na tayo sa aircon na topic talaga 'no. Ito sa ventilation pa lang kasi tayo, eh. So, sa ano natin, sa split type natin, yung operation niya usually yung sa loob pinapalamig niya, papunta dun sa labas yung sa may refrigerant natin. Pinapahaba lang kasi yung linya ng refrigeration cycle, eh. Yun lang kasi yung trabaho nun 'no, kaya nagkakaroon ng ano, hindi niya pinapalabas yung lamig, hindi niya pinapalabas yung ano, yung hangin 'no. Yung refrigerant lang mismo yung gumagawa nun 'no. Dito niya pinahaba lang yung process ng ano, ng refrigeration cycle natin. So, yung kinagandahan ng split type siyempre number 1 aesthetic. Number 2 puwede nating ilagay yung split type na outdoor unit, kung saan natin gustong ilagay. Pangatlo is, ah, hindi, very ano, very very ano na, very, advanced na yung features ng split type units 'no, at saka napakaganda na ng split type units ngayon, okey. Next one naman natin, meron tayong outdoor unit. Yung outdoor unit naman ay yung ano naman natin, yung window type naman natin, siyempre 'yan yung ano, yung wastewater niyan usually back to back 'yan, eh, ang split type natin ay ang, window type natin. Ang window type kasi, sa labas lang nilalagay yung wastewater natin, tapos sa harap pabugay malamig na hangin, sa likod yung mainit na hangin 'no. Which will be discussed also 'no, sa susunod. Madi-discuss natin 'yan kung bakit nagbubuga ng mainit na hangin sa labas 'no. So, kailangan alam natin yung, required support, ano yung required na hose for drainage natin, ano yung bakit nagtutubig yung aircon, bakit nag-iiyelo yung aircon 'no. Next one natin, ito yung, terminals natin, can support up to 3 units, 'yan 'no. Kahit isang outdoor unit lang na malaki, puwede pala yung madaming gagamitin na indoor unit, puwede 'yun 'no. So 'yan, merong mga setback, tsaka merong mga, required na, magandang installation techniques 'no. At least 6 inch, or ano, half a ruler 'no, half a foot, 0.5. Ta's mas maganda kung, meron tayong provision para sa maintenance niya 'no. So, ang split type naman kasi wall mounted, supported by metal plate lang siya. Tapos yung sa split type na unit yung sa likod, this is supported by a metal bracket. Yan, na-discuss na natin yan 'no. Tsaka yung mga advantages and disadvantages of, aircon units. So, ito kasi yung 'to, mas magandang dini-discuss 'to sa mismong aircon na 'no, tapos na tayo dun kasi nasa ventilation pa lang tayo. So, sandali, saan na tayo? Punta tayo dito sa ventilation system. Yan. Ito na mas marami lang ano, informations na nandito para madagdag natin sa discussion natin. Kasi para mas maintindihan ninyo yung sa ventilation. Tapos next week we'll start doing the ducting 'no. Hopefully makapag-ducting na tayo next week kasi medyo mahaba yung topic ng ducting. Magko-compute pa tayo doon, tapos aalamin pa natin kung ano yung mataas na friction losses 'no. Medyo mahaba-haba. Tapos yung project nyo pa, upcoming siya 'no. So, hopefully makapunta tayo dun. Pero ano muna tayo, dami kasing ano, daming puwedeng
New technologies kasi 'to, green roof, double glazing. Yun kasi yung mga bagong technology ngayon sa HVAC talaga. Kaya mas magandang alam ninyo, 'no? So, ito muna tayo dito sa ventilation natin. Parang ano lang 'to, pagbabalik tanaw dun sa mga topics na na-discuss natin, pero added information kasi mas madaming new technologies na malalagay dito. Tapos naglagay din ako dito nung sa may double glaze nga, kagaya ng sinabi ko. Tsaka yung green roof, tsaka yung mga iba pang pwedeng new technologies na halos very relevant na ngayon. Tsaka mapapansin natin na ginagawa na sa ibang bansa. Tapos ina-apply na din sa ibang buildings dito sa Pilipinas. And hopefully, no, soon, ma-adapt din siya dito sa mga state universities like TSU. Kagaya dito sa atin, no? Tapos hopefully maging maganda yung implementation. Tapos after ng implementation, syempre mas maganda kung kayo mismo, no, alam niyo paano nangyayari yun, tsaka paano mag-install. And hopefully, malay nyo, kayo makapangontrata ng mga ganito, no? So, punta muna tayo dito sa ventilation systems natin. Yung sa, ito, yung hindi masyadong nakagets nung natin, i-PowerPoint ka natin. Hindi masyadong nakagets nung sa dito natin, no? So, sa single-sided ventilation natin, ito yung usually kapag sa mga apartment natin, no? May papasok, dito na din lalabas yung hangin eh. Yung cross ventilation, ito, no? Dito papasok yung intake, yung positive pressure, dito lalabas. Tapos dito naman yung stock ventilation natin, papasok. Dito yung cold air or yung magandang hangin, no? Tapos yung negative pressure natin, lalabas dito sa taas, no? That is in terms of the stock ventilation. So, punta tayo dito sa two basic types. May mixed mode ng ventilation, which is the use of natural and mechanical, no? So, mixed mode yun. Tapos meron ding trickle ventilation to. Bagong technology to, or background ventilation. This is especially true in modern buildings, no? Wherein sealed name building, ang ginagawa lang is uh, naglalagay ng mga louvers tsaka ng openings ng dampers, ganun, para doon papasok yung hangin, tapos doon nilalabas yung mga dampers, yun doon lumalabas ang hangin, yung mga louvers doon yung pumapasok yung lumang hangin, no? So, need for mechanical ventilation, ito muna, sa natural, sa needs ng mechanical ventilation. The building is too deep to ventilate from the perimeter. Local air quality is poor. Siyempre kapag yung building natin next sa busy road or nasa na siya, no? Nasa urban area, no? Kapag very mataas na yung traffic, siyempre mataas na din yung pollutants na nasa kalsada. As local urban structure is very dense and shelters from the building by the wind. Next one is air cooling or air conditioning system mean that windows cannot be opened anymore. Internal partitions are in the building that block air pathways, no? Pagka sa isang building, malaki yan, no? Pag may partitions na, syempre, hindi naman lahat may bintana dun sa mga partition na yun. So, ito yung types of ventilation natin. Merong exhaust ventilation lang to. So, bali, ito, yung kanina natin, yung mechanical natural inflow, mechanical outflow, isa to sa exhaust ventilation natin. Papasok dito yung hangin, tapos dito lalabas yung negative pressure natin, no, sa exhaust air outlet natin. Exhaust ventilation systems work by depressurizing the building by reducing the air inside pressure below the outside air pressure, no? They extract indoor air from a house like makeup air infiltrates through leaks in the building, shell through intentional passive vents. Exhaust ventilation systems are most applicable in cold climates. In climates with warm, humid summers, the pressurization can draw out moisture into the wall cavities where it may condensate or cause moisture damage. Exhaust systems are relatively simple and expensive to install. Typically, an exhaust ventilation system is composed of a single fan, no? So, simple lang na natin yung sa exhaust system natin, no? So, ito supply vent natin. This is the naman to. Kung may isip nyo, ito naman yung natin, no? Ito yung
anong tawag dito, mechanical inflow, tapos, natural outflow, 'no? So, 'yan yung sa mga ito yung ano, diagram nun, 'no? Papasok yung positive pressure natin when it comes to the inflow, tapos yung outflow natin is through the windows. Tapos meron tayong balanced ventilation. Ito yung sa ano natin, yung sa mechanical inflow and also mechanical outflow, okay? So, ito, energy recovery system. Ito, no? Plenum or pwede rin sa mechanical system na inflow tsaka sa outflow to. Bali, ang ginagawa kasi to, merong heat recovery unit wherein yung mga tapon na energy is nire-recover para gamitin pa. For an example, yung hangin na ah, for an example, meron tayong isang building. For example, itong kwarto ngayon mismo. Pag malamig to, kung meron tayong exhaust dito, ang gagawin niya, yung malamig na hangin na yun, yun din yung ipapasok dun sa unit para yung malamig na hangin, aalisan pa ng lalo ng energy para yung isusupply na hangin is mas malamig pa. Kasi as humans, tayo, meron tayong heat gain or meron tayong uh, oo, tama, heat gain, 'no? Pinapainit natin yung surrounding the air natin, pinapainit natin yung, dahil sa mga activities natin and also due to equipment, due to lighting, to sun exposure, siyempre umiinit yung hangin. Ang ginagawa, yung hinihilang hangin or yung ina-absorb na hangin nung sa may air handling unit natin is medyo malamig na, hindi na siya kagaya nung sa outside air. Ang gagawin na lang niya nun is mas lalo niya lang papalamigin, 'no? Tapos this is also true for the heating systems, 'no? Sa mga ano, sa mga may snow gano'n. Ang ginagawa, yung hangin kasi dun sa loob ng bahay mainit na 'yan, eh, dahil lumabas na 'yan sa ano, sa air handling unit. Dahil mainit na 'yon, hindi na sila ang air handling unit mo, hindi na siya kukuha ng hangin sa labas para painitin. Yung hangin na lang sa loob. Dahil lamig na nga ay dahil medyo mainit yung hangin sa loob, ang gagawin niya, mas magsu-supply na lang siya ng energy dun para hindi na gano'n kalaking kuryente yung kakainin niya. Okay? So, eto, yung yan. No, yan yung sa ano natin, three categories ng system natin. So, sa mechanical ventilation system natin, ito yung top 3 na common na ginagamit. Merong window, merong split type, may centralized, saka may package, no? So, sa mechanical ventilation system natin, no, meron tayong air conditioning system, merong air handling system, may HVAC system, may valve, no, o yung variable air conditioning systems natin. Okay? So, ayan yung advantages nila. Mas meron ding disadvantages yan, syempre. Mamaya makikita natin or madi-discuss naman natin sooner or later yun, no? Yung disadvantages niya tsaka yung advantages ng bawat isa. Pero that all comes down, ano naman that all boils down to ano, the application itself. Bakit siya application itself? Kasi depende sa need ng client eh. Hindi naman pwedeng, hindi yan ano eh, hindi yan one size fit all eh. Kung ano yung need ng client, yun yung i-install dapat ng technician or ng engineer, no? It all depends, it all boils down to the need of the client. Okay? So, yan yung air conditioning system natin. Huwag na nating munang i-discuss masyado yan, no? Dahil mapupunta din tayo dyan. Basta yun yung, ano, yun yung isa sa mga mechanical ventilation method natin. So, ayan, sa mga, ano pa, sa different mechanical ventilation natin, merong AHU, may split type, may cooling tower, may control pump, may chiller, yan, no? Yun yung mga different components ng systems. Okay? So, eto pala yung ano, yung standard ng air change, no? Air changes sabi niya or ano daw yung standards ng air changes natin, no? Dapat ilang beses napapalitan yung hangin sa isang oras, no? So, sa offices, yan, 2 to 6 offices na below ground yan, no? Galing to ng ASHRAE, no? Kung ilang beses dapat napapalitan, air change per hour. Ano, pansinin niyo kung ano yung pinakamataas dapat. For example, itong kitchen, kasi napakainit, no? So, kailangan lagi napapalitan yung hangin. So, yun yung ano, yun yung mga standards na pinagbabasihan. Tsaka kasi it all depends also on the ano eh,
on the capacity of the AHU and also the ano, the, ah, the space, yung laki. So, siyempre yun yung mga ano 'no. Tsaka recommended, meter ito sa volume per hour per person 'no, na fresh supply ng air, siyempre. So, ito, use of air changes calculation determine required CFM is equal to the volume of the room times multiplied by the air changes per hour divided by 60 minutes. So, that is the required CFM na magagamit natin. Yan, di-discuss ko din sa inyo sa ano, sa ducting natin. So, eto yung isa sa bagong technology na sinasabi ko kanina, no? So, unang-una yung technology ng green roof, no? Hopefully, ito sinama ko siya sa ventilation kasi nakita ko pwede tayong maging ano eh, pioneer nito ng green roofing. So, ginagawa na to sa Australia, no? Ginagawa na din to sa mga ibang countries, sa mga mayayaman na countries, no? Ang ginagawa nila is yung bubong nila is nilalagyan nila ng mini garden, no? Thus, a green roof system is an additional to the roof of existing building for glowing flora. Depending on the type of green roof you install, the plants may be modular or have drainage layers. However, all green roofs include a few important features such as waterproofing and root repellent to keep structure safe and undamaged. Siyempre, hindi pwedeng pumasok yung roots mismo dun sa mismong bubong. Ang ginagawa, maganda yung drainage system. Yung ang ginagawa lang nito, pinapalamig lang yung bubong, pero yung roots niya hanggang dito lang. Meron pa ring drainage kung saan papasok yung tubig kapag umuulan, no? So, this is intensive, semi-intensive, and extensive. These are, this depends on the uh, modularity of the building, no? So, minimimic kasi nito yung soil profile eh. Dapat merong magandang drainage to para hindi papasok yung ugat mismo dun sa mismong roof, no? So, ang ginagawa kasi kapag ganito, kapag sa mga green roofing na to, pinapalamig niya yung bubong itself, no? This is especially true when the installation is on the hot areas, no? Malamig kasi ito eh, yung bubong, malamig kapag ganyan kasi parang lupa siya, no? Minimimic niya yung ano eh, minimimic niya yung green terrain eh. Kaya mas malamig yung style ng pagkabubong niya 'pag ganyan, 'no. Ang ginagawa parang nai-insulate lalo. So, green 'yan, ang ginagawa pa nagpo-produce pa ng oxygen, nagpo-produce pa ng mas maraming, beneficiaries, 'no. Maraming benefits kapag green roofing. Pero ang hirap kasing i-maintain din, tapos ang hirap i-apply kung hindi magaling yung engineer mo na maglalagay, 'no. So, green roof temperatures can be 30 to 40 lower than the conventional roof, no? Siyempre, mas mababa. Ikaw ba naman? Kapag para kang ano, para kang naka-sunshade sa puno. Di ba kapag nasa ilalim ka ng puno, parang ang presko. Parang ganun yung ano eh, ganun yung G's niyan eh. Meron siyang evaporative transpiration or ET, wherein the sum of water and vaporization transpire from a surface area. Kasi yung roots kasi niyan, thermally, ano yan eh, damp yan, meaning basa-basa ng konti yung roots ng ano, ng mga green roof. So, kung basa-basa yan ng konti, ang mangyayari, mas malamig tuloy yung bubong. Kapag mas malamig yung bubong, syempre wala nang init na papasok dun sa kisame. Mas madali nang palamigin yung building. Yun yung kinagandaan ng green roof. Yung technology na ginagawa niya, evapotranspiration or ET, no? So, yan sa Spain ginagawa. Ito yung ano, yung consumption ng power consumption nila, no? Mas mababa nung naglagay sila ng green roof, di ba? Siyempre mas malamig na eh. So, yan. Ah, merong advantages, meron ding disadvantages, no? Yung disadvantages niyan ano eh, yung storm, tsaka yung maintenance napakamahal, no? Yan. So, advantages niya, ambient room temperature, mas malamig, increased solar panel efficiency. So, mas malamig yung roof kasi kaya mas mataas yung yield ng solar. Tapos, create fire resistance layer. Siyempre, di naman masusunog yung lupa, no? Increase biodiversity. Yan. Sa mga green city, pwedeng-pwede yan. Tapos, provides a rainwater buffer. Yung green roof kasi, nag-absorb ng rain, kaya hindi agad napupunta sa bubong.
So, design standards natin, kailangan ng location, maayos yung rainfall, amount of sunlight, no? Next one is the structure. Kaya ba ng structure mo yung green roof? Kaya ba niya mag-handle ng ano, ng mga iba't ibang equipment? Yung height ng parapet natin, yung emissions ng air conditioning, saan mo lalagay yung mga gamit sa taas, 'di ba? Tas yung vegetation, siyempre 'yan mini-maintain 'yan, 'di naman puwedeng sobrang lumabong yung ano, yung grass 'no, hindi puwede 'yun. Siyempre mini-maintain lahat 'yan. So, these are the applications 'no. Madami na naglalagay ng ganito ngayon, eh, sa Vancouver 'yan 'no. Kasi ano, ang ganda. Mapapansin niyo yung mga iba green sila tapos dahil malamig na yung, ah, green architecture nila, mas mataas yung yield ng solar kasi malamig yung ano niya, lugar niya, eh. Mas mababa yung heat loss niya, eh. Yung ano, yung efficiency niya tumataas kasi mas malamig yung lugar. Next technology na ginagawa ngayon sa mga building is dino-double glaze na yung mga bintana. Bintana, tapos may provision ng hangin, tapos bintana ulit, ay yung salamin ulit. Bali, may pen ba dito? Ayan. So, ito, ubusin nyo. Ito, salamin to. Tapos, meron tayong space dito na may hangin lang. Walang laman yan, hangin. Yung minsan mga, hindi kasi pwedeng vacuum to eh. Kasi hindi siya permanently sealed. Pero, ano yan, no? Pen, ah, ano yan eh, ito. Ayan, ito, mapapansin nyo, na salamin, tapos hangin 'to or yung frame niya, tapos salamin ulit. Bakit ginagawa 'yan? Ano 'yan, insulation property 'no. Ang heat transfer kasi mababa sa air 'no, mas mataas ang heat transfer kapag, direct contact or what we call conduction 'no. So, kapag air kasi yung nasa pagitan ng layers, ang nangyayari may buffer layer. So, kapag may buffer layer, yung ano natin, yung nangyayari hindi agad nata-transfer yung init mula sa labas papasok sa loob. Kasi hindi siya tuloy-tuloy na salamin, 'no? Ang galing 'no? Yun yung technology kung bakit insulated yung mga tumbler natin. Kaya tinawag silang vacuum insulated tumbler. Ang ginagawa, bakal, hangin, bakal para yung ano, yung init or yung lamig hindi hindi agad siya mag-transpire dun sa kabilang layer. Yun yung technology behind that. Okay? Yung double glacier method natin, ayan, no? Yung ano, sunlight, hindi agad siya tumatagos. Kasi nga may buffer. What do I mean by buffer? May pagitan, may awang, no? Hindi agad, hindi na, dahil sa, hindi lang porke conduction, nag-buffer muna, no? Na ano muna, hindi agad na transfer ng buo. Yun yung kinagandaan ng double glazing. So, ang kinagandaan dun, yung iba, pwede pang gawin dun yung sa buffer layer. Ito, merong natural ventilation, ginagawang pasingawan. Yung ano, yung init ng araw, dun lang siya sa may outer layer. Tapos yung buffer layer, ginagawa, pinapahanginan pa yon para hindi magstay dun yung init, no? Ang ginagawa, pinapahanginan yun, pinapalabas yung hangin sa taas. Tapos, siyempre yung kabilang glass nun hindi na siya gano'n kainit. So, hindi pumapasok talaga totally yung init. Galing 'no? That is the double glazing method 'no? That is especially true sa mga buildings na malalaki, sa mga skyscrapers, para hindi agad pumapasok yung init. Tapos next one natin, evaporative cooling. Ito yung role ng ano, eh, ng water body sa structure. Ginagawa 'to, tini-trickle down yung tubig sa mga cooling fins, sa mga ano, sa mga pinapalamig na, hangin. So, hindi naman 'to totally na air conditioning na gumagamit ng refrigerant. Ang ginagawa, pinapa-evaporate yung init by the use of evaporative cooling. Mapapansin 'to sa mga Iwata technologies 'no, evaporative cooling. So, tini-trickle down, parang nilalagay siya sa isang large, plate wherein siyempre kapag nasa large plate siya, malaki yung surface area. 'Pag malaki yung surface area, ang ginagawa dun, dahil napakalaki ng surface area, ang gagawin dun is, ah, by the use of evaporative cooling, ah, 'pag malaki yung surface area, mas mataas din yung heat loss, 'no? Dahil nilalagyan pa ng tubig, ang nangyayari, mas mataas yung heat loss, nawawalan ng energy. 'Pag nawalan na ng energy yung hangin, nangyayari, nagkakaroon ng evaporative cooling. Maganda mag-send ako ng ano, eh, sa inyo, video ng evaporative cooling para maintindihan niyo, yung lalo na yung sa Iwata.
Kung mapapansin niyo yung mga electric fan na nilalagyan ng tubig, no? Iwata yun eh. So, yun. Isa yun sa mga techniques na ginagamit nila. Evaporative cooling ang tawag doon. So, next natin, ito vegetation, no? Bakit maganda may puno-puno? Bakit sinasabi na ano, "Sir, bagong technology ba 'yan, vegetation?" Eh, halos lahat may ganyan. So, hindi kasi yung iba kasi hindi nila naiintindihan yung role ng puno. So, yung puno kasi it provides, roof gardens or it provides shading talaga. Yung shading kasi na yun, those reflect or ang ginagawa niya nire-reflect niya yung harmful na rays tapos inaabsorb niya yung init. Yun yung kinagandaan ng shading. Inaabsorb niya yung inaabsorb niya yung UV light tapos ang ginagawa niya nire-reflect niya yung harmful, 'no? Yung harmful yung nire-reflect niya para hindi pumasok. Tapos yung inaabsorb niya yung kailangan lang niya. So yun yung kinagandahan ng puno. Okay? So ito yung valve natin. Bandang dulo na ba 'to? Yan, valve. So sa valve natin, yung variable air volume natin system, this is for large factories na to, no? Sobrang lalaki na kasi to ng mga valve tsaka VRV. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan ng cooling coil, terminal unit, preheating coil, variable speed control fan. Tapos ah, itong parang nakita niyong highway na to, dapat laser, no? Itong highway na to, this is your ducting. Ito yung highway papunta kung saan pumupunta yung hangin. Dito dumadaan, no? That is so ito yung equipment, dito dadaan yung hangin, ipa-process ng valve unit or ng AHU, no? Yun yung magpapadaan. So, yung sizing niyan, tuturo ko sa inyo paano nagsa-size niyan. Kasi yun eh, hindi mema size. Ano yan? Kailangan tama yung size. Okay? So, ito yung components ng valve natin. Dami yan, no? So, ito, meron tayong case studies na pwede nyo basahin kung ano yung ginagamit nilang technology. No, dami yan. So, hopefully, sa discussion natin, marami kayong napulot. No? Ingat kayo dahil mataas pa ang rainfall warnings. Tapos, nasa red alert pa yung Tarlac. As I was recording this, nasa red alert yung Tarlac, no? So, hopefully, ingat kayo palagi. Tapos, wag na kayong lumabas kung hindi naman kailangan na kailangan. And also, uh, stay dry and kindly pray for other people, no? So God bless you all and ingat kayo palagi. That will be our discussion for today. I hope na may napulot kayo. So yun lang, thank you and goodbye.